Ang daming nang may gusto na magtagalog daw ako sa vlog ko, kaya pagbigyan ko na lang kayo kasi matagal na din yung request yan. Tapos magluto na lang din tayo ng proben, yung malaki ang laman para hindi din tayo magutman. Rada diha badi, Tagalog muna tayo ngayon ha. Kapag kumakain ako sa labas, lagi kong iniisip kung paano nila ginagawa yung proben. Kaya nagawa na lang ako para hindi din ako mabitin. Nagkuha lang ako ng lalagyan tapos nilabas ko na siya sa silupin. Kasi kung hindi mo ito siya gagawin, wala ka talagang makain na proben. Lagyan lang natin ng tubig kasi kailangan na malinis siya. Kasi kung hindi mo din to linisin, sa CR ka mag-umaga. First step pa lang to, kaya dapat makinig ka ng maigi. Kasi kung ayaw mong makinig, ipadikit kita sa haligi. Pagkatapos mong itapon yung tubig, magkuha ka na lang din ng tadtaran. Tapos hiwain mo na lang din ang gitna kasi ang daming laway-laway niyan. Sa paglinis ng proben, dapat mataas yung pasensya mo. Kasi ang dumi niyan sa loob, baka magkasakit yung tiyan mo. Kiskisin mo lang yung laway niya, tsaka yung mga color yellow. Kasi kung hindi mo yan tanggalin, baka hindi ka makapasok sa trabaho. Ewan ko na lang, sa paglinis-linis ko ng proben, nag-iba yung paningin ko sa mundo. Pero hindi man talaga ako ganyan na tao. Ang hirap talagang magawa ng proben, dapat magpasalamat tayo sa mga nagbebenta nito sa labas. Tapos lagyan mo na lang din yan ng asin sa pangalawa natin na panghugas. Madami ka talagang magamit na tubig sa paglinis dito. Yung iba kasi isang patak lang ng tubig, ibenta na diretso. Ewan ko na lang kung masulit din yung bayad mo na 5. Ituro ko din sa inyo kung paano magmarinate ng proben. Lagyan mo lang ng uyong powder, paprika, curry powder, asin at paminta. Tsaka bitsin para yung linam na magdikit sa yung ngipin. Maganda talaga ang proben lalo na pag magpula-pula na siya. Kasi kung hindi mo din lagyan ng pampakulay pula, hindi na yan magmukhang proben, para na yung mentos. Tapos kung magulam ka ng ganito, masarap talaga yan basta may kasama na sausawan na may sibuyas. Hiwain mo lang yung lamas. Kasi kung hindi mo din to gawin, wala kang makain hanggang bukas. Gilagay ko lang to sa baso para mataas din ang ating sausawan ba. Tapos lagyan mo na lang din ng paminta, asin at asukal. Tapos maraming suka. Huwag kang mahiya kasi walang nakatingin. Hindi man din yan makumpleto kung wala kang sili. Maganda talaga yan pag isabay mo yung maasim at saka maanghang. Kasi pag isawsaw mo na yung proben dito, sure ako yung isa magkulang. Dito pa lang nag-iisip na ako na maghinto kasi mahirap talaga magluto ng proben. Pero ayaw ko din magpasok sa kwarto kasi magsayaw lang ako ng salamin. Ilagay mo lang yan sa harina tapos pwede mo na yung iprito. Sus, ang sarap talaga nito, lalo na pag parisan mo ng Coke Zero. Pwede ko man palang ilagay lahat, bakit giisa-isa ko pa pagsandok? Minsan talaga mahina talaga ang ating utok. Pag malagay mo na ang harina, magkuha ka na ng madaming mantika kasi importante din yan. Kasi pag konti lang ilagay mo, hindi yan na maprito ng maayos. Mabilis lang maluto to kaya wag mo yan pabayaan. Pag mapagod yan, wala na tayong sudan. Wag mo din ilagay lahat diretso para hindi malabasan yung mantika. Wag ka din masyadong malapit para hindi din mapaso yung muka. Grabe talaga parang hotshot sa KFC na walang gravy. Kapag lutuan mo yung jowa mo ng ganito, baka bigyan ka pa ng baby. Habang nagaluto ako, nilagay ko muna yung iba sa steak. Kasi yun naman talaga yung benta nila sa labas, nakatoso. Ang sarap talaga ng proben, Hindi ko talaga maiwasan na hindi magtikim. Masaya talaga ako ngayon kasi nalaman ko na kung paano magawa ng proben. Ito din kasi yung paborito ko sa lahat ng mga street food. I-repack lang natin ito sa steak para na din tayong kumakain sa labas. Maganda talaga pag sa bahay ka nagluluto nito, wala kang kalaban sa sausawan. Kasi pag sa labas, yung iba kasi ikadalawa magsawsaw, may laway pang maiwan. Yung iba din, 5 piraso yung kinuha. Tapos 10 piso lang yung ibayad. Kakapal talaga ng muka. Pero masaya talaga ako kasi masarap yung suka. Kahit araw-araw ako magkain nito, hindi talaga ako magsawa. Pero mas makumpleto pa talaga yan kapag may kanin ka na nakalagay sa lalagyan ng ice water. Pag isama mo yung dalawa, makasigaw ka talaga ng power. Masarap talaga ang maanghang na suka, lalo na kapag maraming sibuyas. Pero kapag nasubrahan ka din ito, surbol na yung almoranas. Wala akong masabi sa nakain ko, masarap talaga siya. Kaya kung gusto mong kumain ng ganito, magluto kang mag-isa. Nagputi na yung lips ko, nawala na yung pula. Nagdalawang isip nga ako kung magtawag ba ako ng ambulansya. Kaya dapat minsan ka lang din na magkain ng ganito. Kasi baka matuwa yung St. Peter kung araw-arawin mo. Mataas pa ba yung pangarap, pero wala pa rin akong masabi. Ang sarap.